Kamusta mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yes! Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo mga katunay. Huwag na po kayong mahiya. Yan ha, yung mga nakamonitor dito sa ating channel. Siyempre sa lahat ng mga nakasubscribe. Ayun, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagsubaybay. At meron tayong balitang tatalakayin ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. At huwag na natin pagtagal-tagalin at sabay-sabay na nating pag-usapan at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo man ay balita. Ito ang mga balitang mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika dito sa Pilipinas at mga detalyeng madalas di umano'y hindi nabibigyang pansin ng media, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ito ang paghihiganti Awareness and trust ng mga ratings. Pilipino. Dito sila gaganti. Dito binubuhos ng Pilipino yung sama ng loob nila sa inyo. Yung galit nila. Ha? Diyan nila binabato. Diyan nila sinasabog. Hindi po grave threat yan ha. Huwag po kayong tanga. Hindi po grave threat yan. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boss at video na bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, supportahan niya si Coach Oli yung kanyang channel. Pakibisita at huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Tuloy na. Kasi po, yung mga congressman natin nagtanga-tangahan eh. Alam naman nilang hindi nananakot, hindi po grave threat yung sinasabi ni BP Sara. Pero pinalaki nila ng pinalaki para lang maisama. Okay? Tingnan nyo po. Dito po, gumaganti ang mga Pilipino. 98 awareness. Ang trust rating Trust ni Bongbong Marcos bumaba. From March, 35%. Ngayong June, 34%. Hindi po kung may sabi niyan SWS. Oo, no? Mantakin mo, nanunungkulan ka tapos ganyan, bumababa yung trust rating sa iyo ng mga Pilipino nang nasasakupan mo. Para sa akin is nakakahiya yun. Diba? Nakakahiya yung ganun. Kasi dapat, kung meron kang magandang na ipapakita sa taong bayan, kung meron ka talagang magandang record o nagagandahan sila sa mga ginagawa mo, dapat tumataas yan. So kapag bumababa yan, sampal na sa'yo yan. Talagang sampal na kasi bumababa, kita mo parang hindi sila nakukontento sa kung anong ginagawa mo. Sa kabila ng laging binabalita ng palasyo ni Castro na ganto, ganyan, may mga ginagawang ganto, ang Pangulo ganto, pero ganto pa rin ang nagiging trust rating ng mga Pilipino. Kumbaga masakit yung ganong na parang walang tiwala sa iyo ang mga taong bayan. 'Di ba? Tapos kung sino pa yung taong sinisiraan mo, eto, o sinisiraan nyo, o sinisiraan ng mga kasama mo, is siya pa yung mataas, si BP Sara. Diba? Dapat si BP Sara yung babagsak ang trust rating eh. Kasi talagang lahat ng mga ibinibintang, halos lahat na ata ng kawalangyaan sa gobyerno, binintang na kay BP Sara eh. Dapat sasagadsad pababayan. Pero 57%, although hindi naman ganong magkalayo, kasi 34% tapos 57%, pero kahit papaano, dapat isyang 34%, hindi mo maging deserve yan. Kung talagang maganda yung ginagawa mo sa ating bansa, kung nakukontento ang mga Pilipino. Saan ka nakakita ng presidente mataas nang pumasok ang rating, nung umalis mataas pa rin? Si PRRD ba yun? Makalipas ang 4 na taon, mataas pa rin. PRRD lang. Karamihan ng presidente, pagka panalo, mataas ang trust rating, lalabas, bagsak. Dapat kasi ganun eh. 'Di ba? Kasi once na ikaw, natapos ang termino mo, bumaba ka na sa posisyon mo, tapos mababa ang nakuha mo, ang saklap nun.
Ibig sabihin nun, wala kang kwentang leader ng bansa. Ganun yun. Diba? Ganun na yung pinaka-puntong salita ron. Wala kang kwentang leader ng bansa. Pero kung ikaw ay hanggang pagbaba mo pagkatapos ng termino mo ay mataas at patuloy na tumataas pa, ibig sabihin yan is very good ka sa taong bayan. Gaya nga ni PRRD. Kaya ako naniniwala, di ba? Kaya naniwala ako sa mga Duterte at hindi ako naniniwala sa mga binibintang sa Duterte kasi nakita ko naman na ang taong bayan ay minahal si PRRD kasi nga yung trust rate ni PRRD ay hindi bumababa bagkos ay tumaas ng tumaas. Kasi kung talagang kung talagang walang ya si PRRD nung panunungkulan niya bilang presidente ng Pilipinas, dapat bagsak na yan. Hindi naman ganun katanga ang taong bayan, ang mga Pilipino, na bigyan ng malaking tiwala si PRRD kung meron siyang ginawang kalokohan nung siya'y namumuno pa sa bansa natin. Diba? Hindi naman sila ganun katanga. Pero iba tong bagsak mo, Bongbong Marcos. Bagsak na bagsak. Tingnan mo si Sara. 57%. Ang layo. SWS yan. Sa katunayan, ito nga mataas ka pa eh. Kasi 34. Yung iba nga negative. Mantakin mo lahat ng rating, di ba? Si VP Sara mataas. Tapos sinasabi pa rin nila na mahina yang si Sara Duterte. Di ba? Ay nako, hindi ko alam kung saan nila pinupulot yung paniniwala na wala yan, di mananalo yan. Di ba? Pero kita nyo naman lahat ng survey, puro ganyan. Pero pag titingnan po natin, sino ba yung sinisiraan ng sinisiraan? Si BP Sara. Oo, siya pa, partida na Huwag yan. niyong sabihin, Coach Oli, nung June yan eh. July ngayon. Kahit na. Ginawa yung survey nung June. Okay. Ngayon lang lumabas yung resulta. Okay. Miski na po. Kahit na, kasi sa totoo lang, sasabihin nila, ganun. Coach Oli, nung June pa yan ginawa eh. Yung survey na yan, ngayon lang lumabas yung resulta eh. Sus Mariosep, simula nang nagkaroon ng problema ang administrasyon at si BP Sara, simula pa dati kung ano-anong paninira na ginagawa nila kay Sara Duterte. Di ba? Hindi pa pumapasok yung June 2026. Kung ano-anong klaseng paninira na, 2025 pa lang ata, sinisiraan na siya. Kung ano pinibintang sa kanya. Pero hindi pa rin bumababa. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na June lang yan. June pa kinuha yan. Di ba? July na ngayon. O hindi pa pwedeng ganun kasi ang tagal niya ng sinisiraan. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Oo. Hindi po lingid sa inyong lahat yan. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Yes. Hanggang ngayon, sinong lumalabas na sira? Si Bongbong Marcos. Ako, dito po natin pag-usapan na sasampahan na daw ng kaso ito si Martin Romualdez ng Ombudsman. Pero, di ba ang tagal na nating narinig yan? Pero ngayon daw sabi mismo, hinog na yan. Pag-usapan po natin. Yan na naman tayo sa usapang hinog. Nadinig na natin yan kay Villanueva eh. Di ba? Dati sabi nila, yung kaso ni Villanueva, hinog na yan. Nakilaw na naman. Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng precautionary hold departure order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa ring makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming gustong i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agency. Teka muna, paputol natin dyan Ang tagal nyo nang tinatrabaho yan. Otoy, attorney, sana naman, totoo na yan. Kasi alam nyo, ang dating talaga sa taong bayan, talagang ginagawa nyong tanga. Ang dating sa taong bayan, scammer kayo. Kasi isipin ninyo, ito yung matinding tanong ng taong bayan Wala pang nakukulong na mastermind. Oo, ikinulong nga si Rimulya, kinulong nga si Marcoleta, kinulong nga si Jinggoy, kinulong nga si Defensor. Pero ang tanong doon, may connection ba yan sa flood control? Wala. Tututusin, wala pa silang napapakulong na nasa connection sa flood control Ang tanong, may connection ba yan sa ghost projects? Kasi pag tiningnan ninyo,
Hindi po tayo naghuhusga kung sila ay tama or mali. Pero alam ko, wala po silang kasalanan. Wala. Pero wag na natin puntahan yun. Wag ko munang pag-usapan yun. Baka sasabihin nyo, bias ka, Coach Oli. Hindi po. Kasi kahit po sasabihin natin, yun ay may katotohanan, kakapiranggot po yun. Sa laki po, trillion po ang nawawala sa flood control scandal. Oo. Kahit sino doon sa mga nakakulong, napaka-imposible po na sila ay mastermind. Napaka-imposible po na sila dapat ang pinag-iinitan. At saka, unang-una, hindi mo iimbestigahan ang flood control project na yan kung ikaw ang isa sa mga suspect at mastermind dyan. Sentido common lang. Halimbawa, si Senator Marcoleta, bakit ipipilit niya yung pag-iimbestiga sa flood control kung kasama siya dyan? Alam naman natin, hindi kasama si Senator Marcoleta dyan. At isa pa, yung kinaso kay Marcoleta na plunder ay hindi naman talaga dapat plunder. Walang kaso si Marcoleta kung tutuusin. 'Di ba? Campaign, campaign donation, parang ganun. Dahil lahat naman tumatanggap ng donation, lahat ng mga politiko kapag eleksyon. Halos wala tayong makita na pwedeng sabihin na si Marcoleta ay may kasong ganito o kasabwat sa ganito. Di ba? Kahit naman si Jinggoy, hindi rin naman siguro mag-iimbestiga dyan sa flood control issue na yan kung siya ay isa din sa mga salarin doon. Di ba? Mas mainam pang pati sila tumahimik. At bakit sila kakalaban? Siyempre, kakampi na sila doon sa mga tao na pwede silang bakeran. Na pwede nilang sandalan. Pero bakit sila kumakalaban? 'Di ba? Utak lang. Kaya magtataka ka, bakit nakatutok sila doon sa impeachment ni BP Sara na ang pinag-uusapan ay 125 million pesos lang. Oh, Samantalang, 125 billion. ang daming ebidensya laban sa mga ibang politiko Oh, na milyon, bilyon ang natatanggap. Di po ba? Tapos hanggang ngayon wala pa. Tapos matagal nang sinasabing may kaso. Pero mas kaya malaki daw kasi yung milyon kaysa bilyon tsaka trilyon. na aasahan namin yan. Dahil po hindi namin po tatantanan to. Pasensya na, Boying Remulla. Matagal na pong mainit ang taong bayan sa inyo. Marami ako natatanggap na mensahe. Coach Oli, silipin nyo naman yan. Bakit yan nakafocus sa impeachment? Walang mapupuntahan yung impeachment. Talagang doon po sila magfo-focus sa impeachment dahil ayaw nilang mafokusan ang flood control. Kumbaga, two birds hitting by one stone yan. Yung impeachment, tututukan nila na baka mamaya ma-impeach si BP Sara. Siyempre, alam nila na kapag naging presidente si Sara Duterte, may posibilidad na may open yung flood control. Ngayon, kung sakaling ma-impeach siya, may posibilidad na hindi na talaga mabuksan yung flood control. At isa pa, pwedeng ubusin ng oras dyan sa sa impeachment trial na yan para hindi rin mabuksan ang flood control at hindi pag-usapan. Dahil kung walang ibang pag-uusapan dyan sa Senado, mapag-uusapan ang flood control at kukulitin sila na buksan yon. So para hindi sila kulitin na buksan yon, impeachment ang bubuksan nila. Di ba? Ganun yun. Impeachment na yan. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, gutom pa rin tayo. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, tuloy pa rin ang nakawan ng gobyerno. Oo. Abay, kalampagin nyo na yan si Boying. Tama. Kasi kung Tama sino-sino, si Coach Oli doon. Hanggat hindi nahuhuli kung sino ang mastermind dyan sa flood control issue na yan, at ang mga matataas na nakapaligid dyan sa flood control na yan, hindi ito matatapos. Diba? Kaya nga sinasabi ko na ano yan, na kay VP Sara ba ang solusyon kapag siya na-impeach? Ibig sabihin ba ay titino na ang gobyerno? Ibig sabihin ba wala nang mangungurakot? Ganun yun eh. Diba? Wala ding magbabago. Tingin ko kapag si VP Sara na-impeach, magpe-piesta ang mga loko-loko, sigurado yan. Yun ang gusto nilang mangyari. Yung wala nang haharang sa kung ano mang gustong gawin nila.
no, mga hinahabol. Kaya nga naman yan naman ang hamon namin sa inyo, magpakalalaki naman po kayo. Oo. Kung tutuluyan nyo po at tutuluyan yan si Romualdez, let your yes be yes and your no be no. Oo. Kung tuluyan nyo na. Huwag nyo na kaming ginagago. Kasi pakiramdam namin, pakiramdam ng taong bayan, nakakatanggap kayo ng pera. Yun. Kaya, hindi nyo maimbestigahan ng totoo yung mastermind ng flood control. Yes. Matotoo man yan or hindi. Ano ang ine-expect nyong iisipin ng taong bayan? Di po ba? Yun ang i-expect ng taong bayan eh. Given na po yun. Oo. Kasi nga palayo tayo ng palayo sa flood control. Oo, luwalayo Hanggat ka. palayo tayo ng palayo sa flood control, hindi nyo maiiwasan sa taong bayan na huhusgahan kayo. Yes. Kaya nga kailangan magpakalalaki kayo dyan. Okay? So, etong issue ngayon. Patatakasin ba or tatakas? Kasi may report na gustong lumabas ng bansa si Romualdez. Doon ako sa patatakasin. Sisingin nyo ba? Magpapahuli yan si Romualdez ng ganun-ganun lang. Lalong-lalo na, syempre, alam naman natin kung talagang may kinalaman siya. Di naman natin sinasabi dito na positive, no? Pero ito lang ay sa pantaha lang. Kung may kinalaman siya, siguradong marami siyang alam. So kung marami kang alam, hindi pwedeng malaman ng lahat. So dapat, tago-tago na. Ganun yan. Dito tayo ngayon magkakaalaman. Napaka-importante nitong binanggit ni Utoy. Kasi kung makakalabas ng bansa si Romualdez, isa na naman tong panggagago na itong mga taong gobyerno sa atin. Pinaasa-asa lang tayo, sasampahan ng kaso, sa mga 3 araw, nakatakas na. Di ba? Hindi po pwede na ganun, kaya kailangan bantayan nyo yan. Yes. Cargo nyo yan eh. Yes. Ang laki-laki ng intelligence funds ninyo. Bago ka palang lumabas ng airport, alam nyo po ba? Malalaman. Para doon sa mga hindi nakakaalam. Meron kang pinipil-upan, nakalimutan ko na yung pinipil-upan eh. Hindi ka basta-basta makakalabas ng bansa. So malalaman, nasa record nila yun. At dadaan ka sa immigration. Alam nyo po ba, siguro sa simula nang naging Paano pag di na dumaan dun? presidente si Bongbong Marcos at ako'y lumalabas ng bansa, siguro mga 3-4 na beses doon, ang tanong sa akin, government official ba ako? Oo, totoo po yan. Yan po ang tanong sa akin. Government official ba? Kung ako natatanong, kung government official ba ako? Kasi kailangan mo ng permit. May sulat bago ka lumabas. Yung klase ba di tambaluslos makakalabas yan? Nang hindi ninyo alam? Oh. Imposible po yun. Yun, Igob, naalala ko, napifilapan mo, Igob, malalaman nilang palabas ka ng bansa. Pwera na lang kung kukuha siya ng sarili niyang eroplano, di ba? Mukhang kaya naman eh. So, hindi yan makakatakas. Huwag po tayong maglokohan. Hindi yan makakatakas. Kung hindi nyo patatakasin. Yun lang. Ngayon, sasabihin ninyo, baka backdoor. Ha? Kasi uso yan eh. Yung iba, may mga nadidinig tayo or meron tayong, dahil sa experience natin before, na kami po ay pumupunta ng Malaysia, meron mga Pilipino doon nagba-backdoor, sumasakay ng bangka, galing dito Yun, sa Pilipinas, nasabi ko, di ko na alam, baka sasabihin hindi ko saan lugar, dumaan sa papunta ron. Sa Malaysia, o papuntang Tawau. Doon sa mga kakaalam, if you know, you know. Diba? Pero hindi po ako tumakas ha. Pinapaalala ko lang dahil sa trabaho ko before, maraming mga Pilipino doon na TNT. Nasa band industry po kami. So kaya alam ko yan. Yan ang sinasabi, baka naman makakatakas doon si pambihira sa laking mama ni Romualdez, makakatakas Saka sa malabong inyo. makilala yun. Hindi makilala yun. Diba? Bakit hindi ninyo bantayan? Sa madaling salita, wag na po tayo magpalusot. Diba? Kasi kung Paano gusto yung Coacholi kung mag-disguise? nyong bantayan si Romualdez, gusto nyo, sa laki Sa laking ng tao. pananagutan niya sa Pilipinas. Whether ito ay nasa investigasyon pa lang o hindi,
sa laki po nun, nung paratang sa kanya, hindi po siya dapat makatakas. Pati na rin ang ating border control to please watch out dahil malamang sa hindi niyan lalabas ho siya sa informal channels. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot ni Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanila, magdesisyon ng panel of investigators kung magsasampa na ba ng kaso o hindi Ito, sa Sandigan Bayan. ayan. So ngayon, ang sasampahan ng papakasuhan ng plunder ay si Tambaloslos, etong si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ngayon, eto yan. Baka mamaya, strategy na naman yan. Bakit ko po nasasabi? Kasi yan po ang nadidinig natin. Oo, yan po ang sinasabi ng bubuit natin. Yan po ay Class A information na natatanggap ko. At saka pwede kasing ginagawa nila yan para i-please yung mga tao. Kasi nga syempre, sa kabila ng mga nangyayari ngayon, na may mga hinuhuling walang kasalanan, syempre, minsan tinutumbok na parang sinasabi na, bakit si Romualdez? Di ba? Ang tagal lang ikinakanta ng mga testigo, pero yan, paikot-ikot lang dito, hindi man lang pinapakailaman. So, para medyo bumango yung pangalan nila, naisipin ng mga tao na kumikilos sila, ayan, kumbaga tutumbukin na nila si Romualdez. Kaso nga lang, ang tanong, sigurado ba yan? Di ba? Kahit sabihin nating sigurado, buo ba desisyon nila na talagang huhulihin nila yan? Naku, Very possible na ito po ay exit plan ni Romualdez. Kasi tandaan nyo po dalawa yung na-impeach. Dalawa yung sinampahan ng impeachment sa Congress, di ba? Tama o mali? Tama or tamang-tama? Si Sara at si Marcos. Yung kay Marcos hindi nag-push through. Oo. Yung kay Sara nag-push through. Sa madaling salita, drama-drama. Para lang, Mema sabi na patas sila. Yun. Sinampahan ng kaso parehas fair sila para walang masabi yung tao. Pero sa ginagawa nila, halata naman hindi sila fair. Hindi yan nangyari. Kamakailan lang. Kay Cayetano, tama po ba? Yung kay Cayetano naman, ang gustong paimbestigahan ng NBI, itong SEA Games. Na ang tatamaan, di umano, ay si Dizon at saka si Cayetano. Tapos biglang pihit ang Malacanang. Announce si Auntie Claire. Absuelto na si Dizon. So naiwan si Cayetano. Basta Tapos si Cayetano ang babak. Pagkalaban nila, absuelto. Napapaghalataan naman kasi. Ngayon ang usapin ngayon, sa Taguig naman sila mag-iimbestiga. Nakikita niyo halimbawa? Kaya si Auntie Claire, ako wala akong tiwala sa mga pinagsasasabi niyan . Baka mamaya, eto na naman po sila. Drama na naman. Si Romualdez at saka si Zaldico iimbestigahan. Tapos lalabas sa report ng ombudsman, malayo. Walang magpapatunay na si Romualdez, walang ebidensya na siya ay dapat kasuhan ng plunder. Ang dapat kasuhan talaga si Zaldico. Ang problema, wala si Zaldico. So, anong gagawin ng gobyerno? Meron na silang sacrificial lamb. Si Zaldico. O di hayahay na buhay ni Marcos. Hayahay na buhay ni Tambaloslos. Hindi lingid sa inyong lahat sinabi ni Tambaloslos, I will not go down alone. Doon pa lang sa Bantanyang yun, syempre, di ba, maaalarma na sila doon. Dahil kapag nilaglag talaga nila si Tambaloslos, si Tambi, sigurado. Doon pa lang sa sinasabi niya, ibig sabihin, I will not go down alone. Ibig sabihin, totoo ba yung sinasabi o binibintang nila sa'yo? Kasi I will not go down alone di ba? Parang meron kang merong big pasabog sa yung hinihintay na pwede pa kaming malaman. Kasi once na nagsalita kang I will not go down alone, yun na yun. Parang inaamin mo na, di ba? Na meron ka ding kasama mong babagsak. Aba, ibig sabihin, meron kang ginawang ikababagsak mo. Ibig sabihin, una, inaamin niya meron siyang pagkakamali. For me, that is an admission. Pero,
hindi ako mag-isa. Merong mastermind. Ayun. At alam naman ng marami, ang mastermind dito si Bongbong. Kasi sino bang mag-a-approve ng mga budget? Di po ba si Marcos? Si BBM. So, ang tinutukoy nito si Romualdez ay si BBM. Huwag na nating paligoy-liguyin pa. Kaya nga, posibleng gawing escape plan itong si Saldico. Oo. O ituturo na lang lahat nila kay Saldico, pero si Romualdez wala talaga. So pag wala talagang kaso si Romualdez, tahimik siya. Iba kasi pag si Romualdez na nagsalita. Kumbaga doon sa salita ni Saldico, medyo apektado na sila. Pag si Romualdez ang nagsalita, pag nagbigpasabog yan, sigurado. Finish na. Kasi hindi nila pwedeng kasuhan eh. Bubuelta kay Bongbong Marcos. Plunder to. Tandaan po natin, plunder din yung kinaso kay Marcoleta. At pag plunder po, kulong yan habang iniimbestigahan. Hanggang mag-2028, nakakulong yan. Diba? At pag upo ni BP Sara, tapos to si Romualdez, lalo siyang walang magagawa. Kaya gagawa po ng paraan yan ngayon. Tatakas or patatakasin. Patatakasin sa pamaraan na sasabihin hindi siya guilty or walang ebidensya or walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Posible ba yung Coach Oli? Baka katang isip lang yan ng bubuwit mo. Kung ako tatanungin, posible. Bakit? Inimbestigahan to ng ICI, di ba? Siya at saka si Sandro Marcos. May nangyari ba dun sa ICI? Wala. Di po ba wala? Kaya nga umurong agad si Magalong. Dahil nag-iimbista si Magalong, tapos ayaw na siyang pag-imbestigahin. Diba? Tapos anong nangyari yung investigasyon? Executive session. Hindi na dinig. Ano ba sinisigaw natin noon? Gawin yung live, yung investigasyon. Ayaw naman nila. Anong sabi nila? Oo, gagawin naming live. Nung nagsimula na ginawang ayaw executive nila. session, narinig nyo ba na naimbestigahan si Romualdez? Hindi. Sige nga, taas ang kamay. Sinong nakarinig sa inyo Wala. ng live na naimbestigahan si Romualdez? Wala. Doon lang po tayo sa totoo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kaya mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.